Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Atin namang i-analyze ang matinding bata na ito. Sikat na sikat ngayon, no? 8 years old lang taga Serbia, pumisak ng Grandmaster sa Belgrade Serbia Tournament. Long game ito ha. At siya ngayon ang may hawak ng pinakabata na nakatalo ng Grandmaster sa buong mundo. Tinalo niya si Grandmaster Milko Popchev ng Bulgaria. Papaano kaya nagawa ng batang ito? Ganyang edad nagsasyato pa ako. Tansan, text, gagamba. Pero ito ang galing na. O tingnan natin. Ang ginawa ni GM nag C4, English opening ang ginamit, Knight F6 si Pogi, Knight C3, G6. Yan talaga yan, symmetrical ang ginamit, Bishop G7, E3. Ayan, para magna-Knight GE2, Castle, Knight GE2, Knight C6, nag-Castle at nag-D6. Tingnan nyo ang pormahan ng depensa ng batang ito. No? Grabe, halatang aral na aral ah. Nag-D4 at kinapture, takes at nag-Bishop F5. O, marunong ng latag ng developments eh. Nag-H3 para mag-G4 si GM, sisipain kagad ang Bishop pero pinigilan ng bata. Bishop E3 develop, Queen D7, may threat sa H3. Siyempre, kailangan depensahan. At nag-Rook A C8. O, marunong nang mag-develop. Nag-B3. Ayun, medyo na-pressure kagad dito si GM. No? Dinipensahan niya kagad eh. Pero dapat daw ang mas may bangis, mas may dating, Queen A4. Nakadepensa na at may pressure pa ang Knight kasi baka mamaya matirahan ng D5, mga ganun-ganon, bumagsak ang A7 pawn, o pero nag-B3, Rook F D8. Ayan, parang normal development lang naman. Ano kaya mali dyan? Na sinabi ni Stockfish, dapat daw ang tira D5. Ayun, may mas mabilis ng palo pala. D5 kagad. Napakaraming nakakontrol dyan pero bakit kaya pamigay ang pawn na yan? Ano meron? Pag nag-Knight takes D5, Knight takes D5. Pag nag-Bishop takes D5, may bawi sa H3. Okay? Timplado. Pag pawn ang pinang-capture, may Knight B4. Mababalik din ang pawn tapos mayroon pang mga pamressure na Knight C2, mga ganon-ganon, compensated for black. Ayun, may D5 na palang mabilis. Kaya pala, binad mo ba ng computer engine ang Rook FD8 mabagal? Dahil hindi naka D5, inunahan ng veteranong GM. 59 years old po si Popchev. Nag-Knight E5 and Knight D4. Good move para maipalit ang Knight sa strong Bishop. Knight D3, pumasok si Pogi pero medyo parang alanganin. Dapat daw ang tira Bishop D3. Tapos pag nag-Rook E1, Bishop F5. Yun lang. Computer move. Pabalik-balik. O pero, dito tayo sa Knight D3. Nag-Queen D2 at nag-Knight C5. Kinapture na ang Bishop, Rook A D1 at nag-King H7. Siguro nape-pressure si Pogi na matirahan ng Bishop H6 kaya nag-King H7 at nag-Rook FE1. Ayun, o. Di para at least pag alis ng Bishop mamaya may Rook takes E7, mga ganon. Dinipensahan kagad ng bata. At nag-Bishop D4, Knight D7. Okay, ibinigay ng bata ang gusto ni GM. Exchange ng Bishop. Nag-B4, paalis ang Knight, obligadong umatras, at nag-Knight E4. Ayan, dito medyo kumarga ng trap si GM at pinapakapture niya ang libreng pawn sa C4 eh. Nag-Knight F6, hindi na isahan si Pogi. Ngayon, ano laman? Kung capturein ang pawn sa C4, ayan, may candy, parang ganun eh. May Knight X D6. May ganyan eh, no? Ginugulangan eh. May ganyang sacrifice na naku po. Triple attack. O, pag kinapture naman, tangay ang tore pa rin. Lalamang sa exchange dito ang puti. O, diba? Ginugulangan. Parang binibigyan ng candy si Pogi eh. Pero, hindi maisahan. Nag-Knight F6 lang, oh. At, nag-Queen B2. Ayun, pin. Pamigay pa rin yung pawn. Pero bad move ang Queen B2. Dapat daw po, time na para depensahan ang pawn sa C4 tapos meron pang mga C5 later on, mga ganun-ganun ano. Pero wala, pamigay talaga yung C4 pin sa Knight. Na pressure naman si Pogi, umilag gagad. Na pressure sa mga pin-pin. O pero dapat daw po ang tira Rook takes C4 na. Baka kasi natatakot dito sa Knight takes D6 pero kakapturin lang yan. Rook takes E8, hindi nga naman makagalaw, di ba? Kasi nakapin, pero may Rook C2, may ganyang panggulo. Halimbawa kung ang gawin ay Queen D4, magku-Queen takes F2,
Queen takes F2, Rook takes F2. Ayan, quality down dito ang black pero wala eh. Baka bumagsak yung B4, yung A2, passive ang bishop. So, slightly better lang dito ang puti. Okay, dalawang tore pa rin kasi yan eh. O, yan ang mas mainam, no? Rook takes C4 na. Pero balik tayo sa King F8 na ginawa. Nag-Bishop F1. Na-pressure si GM. Bishop ang pinang-capture. Tinatrap niya ang bata. Naku, capture ang knight. Candy na naman. Kaso merong slide doon sa dulo. Mamatyasin eh. Nakita. Hindi na maloko bata ngayon ah. Kinapture, capture, Queen D2 at nag-Knight B8. Marunong ang bata oh. Para lagyan ng mas aktibong square. Kasi yung Knight sa A6 patay eh. Walang magandang control eh. Nag-Rook E4, Knight D7. Ayun, nag-bad move uli si GM. Dapat daw po tira dito King G2 para pag nag-Knight E5, Queen E3. Sakto lang, kontrolado ang paparating na Queen F3. Yung pawn sa C4, wala namang dapat ikabahala, kompleto ang depensa, di ba? O pero ang ginawa kasi, nag-Rook E1, yun lang, pagtira ng Knight E5, paano ngayon yan susolusyonan? Paano ngayon yan? Eh, tatlo mahahagip eh. Di ba? Ginawa, nag-Bishop G2 para maabangan yung Knight, kaso bumagsak naman yung pawn sa C4. One pawn down. O sige, consider na 8 years old lang, Grandmaster kalaban, pagpalagay ng partida ng GM sa bata. 8 years old lang eh. Queen C2, another bad move. Kaya ginawa ni GM yan, nakita niya kasi na baka unahan siya ng bata sa C-file. Makagulo-gulo, di ba? Pero dapat daw po, ang pang-control sa C-file, tore. Para may pasok Rook C7. Yan, okay? Pero, balik tayo, nag-Queen C2 eh. Nag-H4, bad move din. Dapat daw po Knight B6. I-threat na kagad ng maaga ang pawn sa D5. O, balik tayo sa H4. Pang-pabuka, no? Pang-paatake sa king side. Nag-G4. Knight B6. Queen D2. Binalikan ng depensa. Nag-King F8 na naman. Ang kulit ng King F8 ng bata. Diba? Ano purpose niyan? G5. Queen F5. Yun lang. Dapat daw po Queen G7 ang atras. O, pero nag-Queen F5. Nag-Rook D4. Ayan, at nag-Rook C8. Nakko, bumabawi na ng bad move ang bata. Dapat daw po ang tira, pinababalik ng computer sa G8. Makulit ka, balik mo nga yung king mo dyan. O pero, nag-Rook C8. Kasi itong King F8, parang ang sama ng dating mga kamatyas. Parang tipong baka maswindle ng mga sundot-sundot sa dulo eh. Yan ang nakakatakot pag gaganyan eh. Nag-Bishop E4, inatake ang queen, umatras. At nag-F5. Ayun na, binalagbagan na ng GM. Kailangang atakihin na yung king mo. Parang ganon. Nag-G takes F5 at nag-Bishop to D3. Ayun, bad move. Dapat daw po Bishop B1 ang atras. Okay? Tingnan natin ano diferensya ng Bishop D3. E5, good move. Rook takes H4, nag-E4, yun lang. Blunder ratios ang binigay sa tirang yan. Dapat daw po Knight takes D5. Yan na pala kagad. Kung check naman doon, King G7 lang eh. Capture na pala, no? Pero, balik tayo. Nag-E4. Bishop takes E4 naman ang ginawa. Yun lang. Dito may na-miss na matinding tira, pang puzzle ang tira dito. Malalim nga lang eh. Pwede nyo po bang ispatan mga kamatyas? Request ako, no? Paki-analyze nyo, gawin yung puzzle. Ano kaya dito ang na-miss na magandang tira ni GM? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa inyong mga effort. At ito ang excellent move. G6. Pag kinapture ang bishop, may queen to G5. Ayun na yung paparating. Ang dami ng paparating. Pwedeng mag G7 check. O magpo-promote. Pag nag King G8, may Rook H8 matchas. Pag kinapture naman yan, may Queen F6 check. King G8, King E8, or Queen F7. May Rook H8 mamamatchas ang black. Diba? Ganda nung tira, oh. Pero, ang ginawa ni GM, kinapture-capture, saka nag G6. Yun lang. May Queen F5 na. Wala nang Queen G5. Na-cover yung G5, oh. G7 check at nag King E7. Another good move. Kasi pag kinapture po yan, may Queen H6 check, King G8, matcha sa dulo. Kaya pwersadong umiwas lang. Rook G4, mag G8 Queen, pero binarhan lang ng bata.
Rook G5, Queen F6, at nag-Queen G2, Queen F4 check, King G1, A3. Lakas na ng mga bata ngayon. Grabe talaga. Di ka napapakatiwala sa bata ngayon kahit parang tipong dumidede pa. Huwag kang pakasiguro. King H1, F5, Rook G6, hanap-hanap ng mga gulo-gulo, kalikalikot, King D7, maingat na yung bata. Oh. Queen D4, another good move, threatening Queen takes D5. Wala na. Dito po, domesperado na ng tira si GM, nag-Rook takes D6 na. Wala na eh. Hopeless eh. Kung magku-Queen G6 sana para may mga gulo-gulo, kaso ka-capturing lang, then capture yung tore. Check pa eh. Grabe, walang kapalag-palag talaga oh. Gumano na lang, check. King C7, check. Knight D7, capture. O, di may pag-asa pa si GM. Baka sakali makapromote. Pero tinirahan lang ng Queen E4, check. King H2, Queen E5 check, King G2, E2, Queen E6. O, yun ang pag-asa oh. Pero kinapture lang. With check. King F2, Queen E5, D6. Last minute na mga panggulo-gulo. Kinapture lang. Queen C4 check, Queen C6. Di pa rin sumusuko si GM. Baka madala sa mga lito-lito ang bata. Bumigay pa. At dito po, Queen B5. Wala na pong lito-lito yan. Maliwanag talaga. Makukuha na ang natitirang pyesang panggulo pa ng puti. Iyakan time. Napakahusay ng batang ito. Future Grandmaster, future youngest Grandmaster. Basta magpatuloy lang, no, suportahan yung bata na yan. Grabe. 8 taon lang. GM ang pinisak. Imagine niyo yun. Ganyan ng chess ngayon sa buong mundo. Matindi. Okay, maraming salamat po. Sana na-update kayo, natuto kayo dito at ma-inspired ang ating mga Wonder Boy, mga kabataan na magpakahusay. Kung kaya nila, kaya din natin. No? Sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsyas merchandise, punta lang po kayo sa Shopee and search Kamatsyas Sporting Goods Shop. Nandun ang ating mga products para makabili po kayo ng jacket na suot ko ngayon, t-shirts at iba pa. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.